spark ng Diyos at ano ba yung mensahe na dala-dala po natin at lahat po yun ay nalaman po natin at tandaan po natin ang ating pinaka-goal sa ating evangelism is to bring them, those people sa harapan po ng Diyos. Sabihin, we have to bring them face to face with Jesus. Pagpunta po natin, hindi po natin dala-dala yung simbahan po natin, yung ating sistema, o ano yung condition ng simbahan po natin, o yung grupo natin. Ang dala-dala po natin ay ang Panginoong Hesus. Ito po yung ating goal para sa ating evangelism. Alright? So, ang ating pinag-uusapan sa ngayon ay yung common o something na hindi pa natin napapakinggan about the difficulties. Yung mga talagang kahirapan din. Kung paano po ay approach po natin, kung paano po tayo pumasok. Right? Sometimes, yung mga attitude, and the way kung paano sila magtanong, yan yung sometimes ay nagbibigay po sa atin ng struggle. Kaya kung hindi po tayo equipped pagdating sa evangelism, maaaring matamimi tayo or matakot tayo. Kaya lang natatakot ang mga Kristiyano sa evangelism because wala pang alam. Maaaring basic pa lang ang alam. At pangalawa, ayun nga, natatakot at walang isasagot. So we are discussing about some difficulties in evangelism. Kaya napag-usapan ko natin, siguro mga common na lang po sa inyo ng mga bagay na ito. So pagpatuloy po natin. Ito po yung unang tanong, sunod na tanong. Sometimes, ito po yung sinasabi ko nila. Paano kung ako ay nabaptize during ako ay mga bata pa. I was baptized as a baby and I have attended church a lot. Di ba tapat yun? Di ba sapat yun? Yun yung mga tanong. Kasi yun yung kanilang nakagis na. Dahil sila po ay nabaptize na during sila po ay mga bata pa, regular na sila po ay umaattend ng simbahan. Right? Tama na ba yun? Pero tandaan po natin mga kapatid, Christianity is not a Christianity. Yun yung sabihin po natin sa kanila. Hindi yan, yung ikaw ay masipag sa kung anumang nakabisnan mo na simbahan. Yan po yung tinuro sa'yo during the time, ay hindi po yan nagdadala ng pagka-Christianity. Now, sa iba naman, yung mga pumapasok naman sa loob ng simbahan, akala nila pag sila po ay nabaptize, no? At umaattend na sila, sumasama na po sila sa Lord's Supper. Sometimes gano'n. Buti na lang sa atin because pinagbabawalan po natin po yun. Na close in po tayo. Pero yung mga ibang churches, kagad-agad, sinasama nila yung mga bagong attendee sa mga ganitong sakrament. Kaya akala nila ay ligtas na sila. Pero hindi po yun. Bilang mga Kristiyano, at tayo po ay nagpa-practice na noon at involved na po tayo po doon, tandaan po natin yung ganitong ginagawa sa loob ng simbahan. It is a sign post. Alright? Ito lamang yung sign para malaman na ang isang tao ay dinadala sa tamang direksyon. Okay? Lahat naman, nagpa-practice yan. Lalo pag totoong simbahan talaga, ay talagang ini-impose yung sacrament. Lately nga lang, ginawa nilang 3. No? So, paano yan? 3 yung aming sakramento. Dinagdagan ng foot washing. Mali kayo. Ibig sabihin, mali na yun.
Kasi nabura na yung dalawa, which is ito yung pinaka-main na ginagawa ng simbahan. Kaya sometimes, ay akala po nila ay ito na yung sinasabi nila patungo sa kanilang destination. But we are not vehicles to take us to their destination. Right? Hindi yun. Hindi yan ang paraan para marating mo ang destination ng iyong kaluluwa. No? Kaya dito sa atin, maaaring ganun ang turing na nandito ka sa loob ng simbahan, Sunday by Sunday, nakikinig ka ng sermon, Wednesday by Wednesday, nandito ka sa prayer meeting, baka mamaya isipin mo, yun yung magdadala sa'yo ng destination mo, right? Baka akala mo, porket nandito ka na sa loob ng simbahan, ay sigurado ka na sa kaligtasan mo. Kaya yun po yung thinking ng mga ibang tao. Right? Tandaan po natin, mga kapatid, ang ating dala, again, ang Panginoon. So, paano po natin makaka-counter ito? No? Ganyan ang tanong. Right? Lalo na yung mga talagang solidong mga tawag nito, mga Katoliko. Sabi natin, Katoliko naman talaga nagsasabi nun, sarado. Mga saradong Katoliko, mga magagaling yan. Alam mo, naniniwala sila sa virgin birthday. Naniniwala sa resurrection, di ba? Kaya, paano po natin maka-counter po yan? Huh? Of course, dalhin mo siya sa Bible. Huh? Ituro mo sa kanya about sin. Right? Turo mo doon, dalhin mo siya doon. Na siya ay makasalanan pa rin. Hindi Christianity, kaya dapat malaman na po yun. Kaya, pinpoint po natin sa kanila what the Bible says about sin. Siyempre, turo din natin sa kanila. Pero tandaan ko natin, isang kondisyon ng natural man is to reject. Makikita mo kagad. Pag yan nag-reject, ibig sabihin, talagang kasama pa rin siya sa unsaved. Right? So, the moment na dinala mo po siya about, tinuro mo sa kanya ng kasalanan, makikita mo yung kanyang attitude, yung kanyang condition. That's why it caused him to reject God of the Scripture. Of course, naniniwala po tayo sa tulong ng banal na Espiritu na tutulungan po siya na maintindihan. Kaya nga, it is impossible to evangelize kung sa sarili natin. Hindi po natin mahihikayat. Hindi mo mahihikayat yun. Maaaring mahihikayat mo lang kung nangako ka. Pero yung totoong conversion, wala po doon. Tayo po ay nagdedepende through our knowledge about the Scripture, especially sa evangelism. Nagdedepende po tayo sa tulong ng banal na Espiritu. Para yung taong yan, mabuksan, makita niya ang kanyang kalalagayan sa harapan po ng Diyos. Right? Kaya kung sarili lang natin, matala mo sa simbahan, pero magiging problema niya yan lang sa loob ng simbahan. Kaya ang pumapasok lang talaga sa loob ng simbahan, those souls na talagang meron knowledge, meron ng knowledge about evangelism, na evangelize na po siya. Right? Sometimes, ganun po ang simbahan. Talagang pumapasok lang. Talagang yung mga believer po na. Kaya pag nagpasok ka ng unbeliever dito,
sometimes nagka-cause din ng distraction, right? Kaya yung mga talagang mga ibang simbahan, hindi sila nagpapapasok. Kaya i-evangelize yan sa loob, i-Bible study yan sa labas pa lang. Hanggang sa mag-decide na pumasok po sa simbahan. At naiiwasan yung mga bagay na magkakagulo ng simbahan. Right? May mga simbahan talaga na i-evangelize yan sa labas. Bago natin papasokin sa loob. Pero sa atin, of course, alam po natin, naniniwala po tayo that God works. No? May invitation po tayo, may invita po tayo, napasok po natin po dito. Diyan din sometimes, kumikita po ang Spirit para ma-evangelize or magiging Kristiyano yung tao niya. No? Kaya tandaan po natin, mga kapatid, ang isang tao na ating i-evangelize is a natural man. Sabihin, patay pa rin po siya sa kasalanan. Right? At ayun po sabi ng Ephesians chapter 2, verse 1. Ating first verse. Pakibasa dyan sa likod. Isa tayo sa likod. Ephesians chapter 2, verse 1. Pakibasa. Sister Men. Ephesians chapter 2, verse 1. And you had he taken who were dead in trespasses and sins. Okay, iyan po yung kanyang kalalagayan kaya dapat natin tignan. No? Ang alam po natin. Sabihin mo sa kanya, sa iyong ini-evangelize mo, na ang lahat ng tao, without exception, needs God's grace and mercy. Kailangan niya po yun. Pakita po natin sa kanila na yun po yung dapat maintindihan ng tao. Ayun po sa Ephesians chapter 2 verse 10. Pakibasa, Brother Anthony. Ephesians 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus in works which God hath foreordained that we should walk in them. For, hanggang verse 10. Verse 4 hanggang verse 10 bro. For Chapter 2 verse 4 hanggang verse 10. verse 4, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in ages to come He might shew the exceeding riches of His grace and His kindness toward us through Christ Jesus. Verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works which God hath foreordained that we should walk in them. Okay, that's why it is wise, no, to point out kung ano ang itinuturo ng Biblia patungkol sa kanilang kalalagayan. Makita po nila yung kanilang kondisyon sa harapan po ng Diyos. Kung makaka-encounter po kayo ng ganyan, okay, ay sabi mo ka. Now, of course, siyempre, ang pinag-uusapan po natin kasi most of people, no, ay mga kailangan po. So, mas marami po tayo na encounter po. Tatanungin po nila, paano yung aming religion? How about Roman Catholic? Tinuturuan kami na ganito. No? Kaya itong ganitong senaryo, kailangan po natin ay ituro sa kanila about the issue, okay, of the
truth about Jesus. Paano po natin sila makukuha mga ito? Kasi itong mga tao ito talagang naka-decisive po sila as a Catholic. No? Bagang po ang style ng Catholic. Kinaka-decisive po yung mga bata. That's why, sabi ko nga sa inyo, maalam po mga ito. No? Kaya nga, yung pinangyay ko kanila, alam nila yung virgin birth. Okay? May mga sukat about the Bible understanding. May mga alam to kasi tinuturuan sila eh. Kaya yun yung kanilang akit sa mga tao. Bata pa lang, talagang tinuturuan na. Tulad din po ng tawag ito, anong government ng China? Komunista. Bata pa lang, tinuturuan na. Para magiging komunista pagdating. Kinaka-decisive po sila para matuto sila. Kaya paglaki niyan, talagang hindi niya nabibitawan. That's why Sunday school children, mahalaga din po sa atin. Tayo po ay talagang katotohanan ang itinuturo po natin sa kanila. We believe na itong mga batang to ay gagamitin ng Lord. Okay? At least, ginagawa po natin yung tamang direksyon ng simbahan, yung mga activity ng simbahan, para at least someday ay ang mga batang ito ay magagamit. Okay? At lalo na ngayon sa ating pag-aaral about evangelism, ito po ay magbibigay po sa atin ng tamang pag-iisip o karagdagan para sa mga nalalaman po natin. Okay? Through your own yung pag-evangelize mo, nadagdagan pa. Okay? Nadagdagan pa yung mga nalalaman po natin about evangelism. At may tama po tayo po yan. Kaya huwag po nating isipin na na-discuss na rin po natin na walang nagre-response, mga kapatid. As long na na-share po natin ang mga katotohanan. Mayroong bunga po yan. Okay? May bunga po yan. Kaya huwag natin isipin at huwag po tayong mawawalan ng pag-asa because akala po natin walang tumanggap, walang nag-response regarding sa mga tinuro po natin. God, Banal Espiritu po ay gagamitin po. Kaya pagdating sa ganitong scenario about, of course, Roman Catholic ako, paano po yan? So, ang mahalaga, wala na kayong ibang pag-uusapan pa. Just, naniniwala po yan. Kilala po niya si Kristo. Diba? Alam niya yung virgin birth. So, ibig sabihin, saan galing si Kristo? Kaya madali na lang. Kaya pinakamadaling evangelize ay itong religion po ito. Ito yung pinakamadali. Diba? Tayo, galing lahat sa ganito. Pero tayo yung nag-response ka agad. Pero yung iba, talagang by grace na lang ng Diyos para may tama po sila at madala sa tamang simbahan, tamang kaligtasan. Pero sa kanila, napakadali. Dahil sila po ay, sabi ko nga, meron ng sukat. Right? Meron na sila nalalaman o pagkaunawa sa Biblia. Okay? Naniniwala nga sila sa resurrection of Christ. Okay? So, dapat yung interaction po natin, alam siyempre, alam po natin kung paano po natin sila sasagutin. Sa mga ibang religion, may mga nilalagay sa YouTube, hanapin nyo nila kung paano ma-encounter itong mga ibang denomination. Tinuturo ko nila po kasi naranasan nila kung paano sila magpag-interaction sa mga ibang religion. Pero sa atin, kailangan marunong po tayo. Right? So, ang pinaka-verse, key verse, is
John chapter 1 verse 12. Okay? Pakibasa, Brother Marvin. John chapter 1, verse 12. But as many as received him, them he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Okay, no? Kasi sila, hindi sila naniniwala sa ano eh. Sa 1 John chapter 1 verse 12. Sa kanila, hindi tinuturo kasi yung siyempre, yung pinaka-leader nila about peace. Sa kanila, meron pa nga akong nabalitaan na once na marinig mo yung preaching ng kanilang pope, ay ligtas ka na. Imagine that, no? Yung pandaraya ng tao, mga leader ng simbahan sa mga tao, sa mga membro nila, o sino man sa kanila. Kaya dapat point out po natin sa kanila. Yung basta, sabi ko nga, ang pinaka-goal natin, yung si Kristo. No? Huwag na tayong magbubukas pa ng mga ibang topic. Kasi itong mga taong to, seryoso po ito. Kaya hindi sila kasi kung hindi sila seryoso, bakit nila tinanggap ito? Bakit naniniwala sila? Na sila ay maligtas, maliligtas, kung sila po ay makakapakinig ng sermon ng kanilang pinaka-leader. Diba? Ngayon, kung ipo-point out po natin si Kristo, malalaman nila lalo. Kasi pinakaugat naman ng kanilang pananampalataya, si Kristo pa rin eh. Okay? Bagamat, mayroong mga dito doong doktrina, siyempre, hindi nila napakinggan eh. Maniniwala na sila. The moment na mag-o-offer ka ng mga doktrina regarding sa kanila, paniniwalaan ka na how much more sa atin. Kapag Biblia na ang pinag-uusapan at makita po nila. At lahat po yun, pinaniniwalaan po nila kasi nag-ugat na sila po. Diba? Lalo pag naitama po natin sa... Kaya madali lang po sila. Sila yung nagre-response nang wala ng without any yung magre-react pa sila. Well, sometimes dito na ako pinanganak, kaya dito na rin ako mamamatay. Yun yung madalas na napapakinggan po natin. Kasi siyempre, from the start, nung sila po ay mga bata, yun na talaga yung kanilang pinaniniwalaan. Kaya yung mga Sunday school, yung mga children po natin, kapag yun din ang tinuro natin, paglaki nila, yun din kanilang natatanganan. Right? At totoo pa yun. Kaya hindi nila yun bibitawan. Pero ito, lalo na pag nalaman po nila ang tama ng katotohanan, ay ganyan pala yan. Ay yan pala yung totoo. Okay? Yan pala yung dapat. Hindi yung kung ano yung sinasabi ng aming mga leader. Kasi talagang ganyan po eh. Diba? Ganyan yung kanilang gagawin. Kaya, lalo na pag dala-dala mo na yung Biblia mo, talagang maniniwala na po. Kaya nga sila yung pinaka-madaling masya. Dahil meron na silang foundation about Christ. Pero yung iba, it's a matter of grace and mercy. Sa bagay, grace at mercy rin din yung grupong ito. Okay? Kaya tandaan po natin, ang pinaka-una sa lahat is to bring Christ. Huwag na pag-uusapan po ano yung estado ng simbahan natin. Right? Kasi kung estado ng pagbabasyan, talo tayo sa kanila kasi yung building nila talagang pangmayaman. Big building sa atin.
Hindi sila maniniwala. Simbahan ba yan? Yan ba yung simbahan ko ninyo? Hindi yung point. Right? Pero hindi nila alam. Tayo yung nagtataglay ng tamang katotohanan. Tama, tayo yung nagtataglay ng tamang kaligtasan. Hindi sila. Kaya madali lang po silang maturuan. Okay? Madali lang po silang may gabay patungo sa tamang kaligtasan at tamang pagiging Kristiyano. Hindi Christianity. Sometimes, ganun din po tayo, na-adapt po natin po yun. Yung mga pumapasok po sa atin. Some of you, no? Maaaring ganun ang isipan po natin. Dito na ako sa loob ng simbahan. Sigurado ako, ligtas ako. Diba? Ganun din ang itinuturo sa ibang religion din eh. Kailangan pumasok ka sa kanilang simbahan para maligtas ka. Where is Christ? Nasaan na si Kristo? Wala na. Samantala tayo, dala-dala po natin si Kristo. Siya lagi ang ating ipinipresent sa kanila. Ang presentasyon po natin, siyempre, hindi yung sarili mo, kundi ang ating Panginoon. By the way, next Sunday, it's about the sovereignty of God in evangelism. Again, parang bumalik po tayo sa huli, makikita po natin. Kasi sometimes, ito yung magbibigay po sa atin na kadahilanan na inubog na akong evangelize. Kasi makapangyarihan naman ng Diyos eh. So sabihin, maliligtas at maliligtas yan. Kahit hindi ako mag-evangelize kasi soberano ng Diyos, makapangyarihan. Kaya niyang iligtas yung taong yan na hindi naabot ng gospel. Pero tandaan po natin, apart from Christ, sabihin, yung magandang balita, kailangan may presenta sa kanila, mapakinggan, ito yung gagamitin para saan sa kanila ang katotohanan. Right? Somehow, yung attitude din po natin, no? Pero pag, kasi yun yung entrada lang. Bakit ganyan ka? Binugbog ka na nga, pinatawad mo pa rin sila. Nilabusta ka na nga pero bakit ganyan ka pa? Anong sekreto mo? Sometimes yun yung nagdadala. Kaya nga sabi ko sa turo natin, your attitude, our character, it beautifies the gospel. Yun yung magpapaganda yung gospel, yung ating character. Kailangan, nasa atin po yung humility. Okay? And humbleness. As an assured winner. Without that, walang maniniwala sa atin. Kasi ganyan din ang nangyari sa mga disciple, di ba? Nung sila po ay maging Kristiyano, naging disciple, ang tatapang nga Lord, magpadala ka nga ng apoy para tupukin yung mga taong yan ang titigas ng ulo, mga makasalanan niya. Right? Walang naniwala sa kanila eh. Pero nung nabago sila, ayan na, thousands of people, souls coming. Kasi nakita nila. Yung kaligtasan mo kasi para sa iyo yun. Hindi naman masasabi ng tao yan na ikaw ay ligtas eh. Di ba? Kasi yan eh, pananampalataya mo yan eh. Kaya hindi niya makikita. Pero ang makikita niya sa iyo, yung pagbabago ng kaligtasan mo. Pero kung wala yan, malaking disadvantage po sa atin. Kaya pag nakita nila yung ating attitude, character, in evangelism, iniwala sila. Lalo na kapag kilala ka, nakita ka ng mga tao na ikaw ay sanggano dati. Kaya nga yung mga nasa galing sa sa punuan, yung mga talagang galing sa dito natin, Kristiyano, labas po nila. Ginanit siya noon. Yung anak ni Lodi. Sumpong, patay, naging Kristiyano. Ang dami po. Testimony pa lang, ang dami nakikinig. Pero yun po yung approach para ma-evangelize. Kaya hindi tama yung evangelism. Kala nila ang testimony evangelism na. Sayang ang pagkakataon po yun. Okay? Kung yung pagkakataon po yun, na-evangelize niya yung tao na nakikinig sa kanya, hindi. Ang testimony ang evangelize. Hindi po yan evangelism. No? While yan po yung bunga
ng kaligtasan, pero hindi po yun. Right? Balik ulit tayo. Our goal is to present Christ. Hindi yung mga sistema po na, yung ating mga kagalingan o yung mga ating mga natutunan. Just to bring them face to face. Sino ka sa harapan ng Diyos? At sino sa Kristo sa'yo? Paano ginawa ni Kristo sa makasalanan katulad mo at katulad ko? Yun ang dapat po natin makita. Okay, so pakilan na po tayo. Ilan na yung difficulties na anin na yata eh. Yung iba ay nilaktawan ko na kasi hindi na angkop sa panahon po natin. Kasi yung fighter, yung nagiging sagasaan. At saka hindi po natin nasasagasaan itong mga common difficulties na ating napag-uusapan. Right? Kaya itong oras na to, i-open natin para sa katanungan kung paano po. Kasi i-brought out natin yung ibang difficulties pa para mabigyan natin ng solution. Or maaaring ito yung dahilan kung bakit natatakot po tayo na humarap sa mga tao. What is the reason? While ang ating kaluluwa, ang ating spirito, ang ating puso, at ang ating isip, gusto mong evangelize ang tao yan. Right? Tama yun. Gusto mong abutin yung tao yan. Ano ang nagiging dahilan? Bakit? Pero ang talagang totoong dahilan, ayaw ni Satanas na evangelize mo. Ayaw ni Satanas na pumasok ka sa kanyang teritoryo. Kaya ginagawa niya lahat yan. Right? Kasi, tingnan natin, mga kapatid, tayo po ay equipped regarding sa salita ng Diyos. Okay? Pwede nating i-apply yung ating naranasan in evangelism. Nasa atin na yung salita ng magandang balita. Ang problema na lang kung paano po natin i-execute. Paano yung approach po natin sa kanila. Depende yan. Ha? Sa trabaho, sa labas, sa bahay, o sa mga pupunta ka sa bahay. Iba't ibang approach po yan. Kaya pag sa bahay, siyempre, develop ka ng relationship dyan. No? Kung sa ganun din, the same. Kahit sa sitwasyon, sa lugar ka, or any opportunity, the same approach. Di ba? Kaya yun yung dahilan. Paano po natin papasukin ito? Paano po, ano kaya ang, kaya nga tayo po ay nananalangin eh. Right? Yung opportunity kasi, the moment na pinag-pray mo, yung taong yan, opportunity na po yun. Kaya nga mayroong isang testify, no? Nag-pray, na-evangelize yung taong yan. Hindi niya ginawa. Umuwi siya. Pero nabagabag ang kanyang konsensya. Binalikan niya. Binalikan niya yung taong yan. Kasi pinag-pray niya na eh. Humingi na siya ng opportunity na masiran, pero hindi niya ginawa. Hindi niya nagawa. Kaya umuwi sa bahay, nakonsensya po siya, binagabag po siya. Pinag-pray mo na, bakit hindi man siya? Bumalik siya at sinara. Nakilala kayo. Kaya, and evangelism, marami po tayong susunod. Pero, tandaan po natin, masabi natin, I am with you always. Sabihin, gawin mo ang trabaho mo, ako ang bahala sa right? Kaya, yun po yung, kung pinaniniwalaan po natin, kung yun po yung ating paniniwala, walang problema. Hindi tayo makatakot.
tayo may iyak kung yun. Isip ko. Kasi na-equip na po tayo, di ba? Through our Sunday school, Bible study, school, lahat na po yun ay kumpleto ka na. Especially theology, kumpleto ka na. No? Yung ano na nga lang. Kaya nga, merong isang theologian na di rin siya makapag-share, pero yung isang kaluluwa, pinagpraktisan. Right? Hanggang sa nakakilala kay Kristo. Kaya pagdating sa pag-i-evangelize, hindi na nahihirapan. Nag-umpisa sa atin na. Hindi na siya nahihirapan. Maraming kaluluwa. Right? Kaya tandaan po natin mga kapatid, gagamitin ang bawat isa. Dito, di ba? Pero I'm sure, sa inyo, maybe, tayo ay gagamitin. Right? Inihahanda lang tayo. Kaya huwag tayong magabag dahil totoong mga soul winner ang nandito. Siguro, kaya pinornis ng Lord ang ating sipahan. Hindi naman siguro, pero yun yung aking nakikita. Totoo. Okay, so maybe meron kayo nun na na-encounter na ninyo until now ay hindi pa natin nasusolusyonan. Kasi ito yung minsan ang nagpatigil sa atin. Kaya hindi natin nagagawa yung iba. Aminin ko din, ako din. While nung nasa abroad pa, bagamat of course, hindi tama yung napunta sa simbahan, pero ang pinaka-goal is si Christ. Pero mas mahirap pa nga po dahil bawal doon. Pero nagawa. Evangelize. Okay, so baka meron kayong si-share. Baka meron kayong idadagdag si brother mo. Ako, Pastor,